Mas naging direkta ang reaksyon ng Iran sa pagdating ng mga US Marines sa gitnang silangan nitong Marso 30, 2026. Hindi lang salita ang sagot ng Teheran. Tumugon ang rehimen sa pamamagitan ng opisyal na banta at pampublikong pagtanggi sa mga hinihingi ng Washington, paghihigpit sa Strait of Hormuz at mga bagong pag-atake sa mga target na enerhiya at industriya ng Israel at Gulpo. Ang babala ng Iran ay sinamahan ng mga konkretong aksyon, hindi lang basta retorika. Ang ginawa talaga ng Iran, una sa lahat, ay pinatibay ang kanilang opisyal na posisyon. Sinabi ng tagapagsalita ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, Ismael Bagay, na ang panukalang kapayapaan na pinadala ng Estados Unidos ay labis, hindi makatotohanan at hindi makatuwiran. Sinabi ni Mohammad Bagher Ghalibaf, Panggulo ng Parlamento ng Iran, na ang pagdating ng mga tropang Amerikano ay senyales ng panlupang pananakop. At ayon sa Associated Press at sa medyang pag-aari ng Estado ng Iran, sinabi niyang hinihintay ng mga puwersang Irani ang pagpasok ng mga sundalong Amerikano sa lupaing Irani. Ibig sabihin pati mga kaalyado nila sa reyon ay target din. Ibig sabihin, tumugo ng Iran at malinaw na sinabing itinuturing nilang direktang banta ang pagpapalakas ng militar. Pangalawa, patuloy na pinanatili ng Iran ang pressure ng militar habang dumarating ang mga Marines na aktual na nasaksihan. Noong ika-29 ng Marso, isang industrial na lugar sa Neotrovav, malapit sa Beersheba, ay tinamaan ng isang misil ng Iran o ng mga piraso mula sa pagharang. Ang lugar ay may mga planta ng chemical at industrial at inisolate ng mga bumbero ang rehiyon dahil sa mga delikadong materyales. Noong Marso, 31 tangke ng gasolina at gusaling industrial sa Haifa Refinery ang tinamaan ng debris mula sa na-intercept na misil sa bagong pag-atake. Ipinapakita nito kung paano tinatarget ng Iran ang sensitibong infrastruktura para tumaas ang gastusing pang-ekonomiya at psikolohikal ng digmaan. Pinalawak din ng Tehran ang mensahe lampas sa Israel. Iniulat ng Associated Press na sa parehong yugto ng paglala, tinamaan ng Iran ang isang planta ng kuryente at desalinisasyon sa Kuwait. Samantala, na-intercept ng Saudi Arabia ang 5 misil na nakadirekta sa kanilang silanggang probinsya, isang mahalagang lugar para sa langis. Nagkaroon din ng paghara ng mga misil sa ibabaw ng Dubai. Isa pang balistikong misil mula Iran ang pumasok sa himpapawid ng Turkey bago ito napabagsak ng mga depensa ng NATO sa silangang Mediterranean, ayon sa Reuters. Ito ang sagot sa tanong kung saan nagaganap ang reaksyong ito, hindi lang sa teritoryo ng Israel, kundi sa buong estratehikong bahagi ng Golpo at mga karatig na riyon. Pang-apat, ginagamit pa rin ng Iran ang kipot ng Hormuz bilang sandatang pampolitika at pang-ekonomiya. Sa isang pahayag na ipinadala sa UN Security Council at sa International Maritime Organization, ipinaalam ng Tehran na tanging mga barkong hindi kaaway ang maaring dumaan sa kipot, basta't makipag-ugnayan sila sa mga autoridad ng Iran para sa kanilang pagdaan. Ang parehong pahayag ay hindi pinapayagan ang mga sasakyang dagat na konektado sa Estados Unidos, Israel o sa mga kalahok ng tinatawag ng Iran na agresyon. Sa praktika, kinukumpirma nito na ang tugon ng Iran ay kinabibilangan ng piling kontrol sa paglalayag sa isa sa pinakamahalagang daanan sa mundo. Hindi lang ito banta ng militar, ito ay direktang presyon sa enerhiya, kalakalan at pandaigdigang supply. Panglima, nagbigay ng senyas ang rehimen na maaari pang lumala ang hidwaang pampulitika. Iniulat ng Reuters na sinusuri ng parlamento ng Iran ang posibleng pagkala sa kasunduan ng hindi pagpapalaganap ng armas nuklear. Malinaw ang mensahe, kung lalakas pa ang presensya ng militar ng Amerika at tumindi ang digmaan, maaaring tumugon ng Iran sa larangang nuklear at diplomatiko. Sa panig ng Amerika, pinalawak ng pagdating ng Marines at tropa ng ika-80, 2 Airborne Division ang mga opsyon ng Washington. Kasama na rito ang mga operasyon na may kaugnayan sa Hormuz, Isla ng Kard at Alvus sa loob ng teritoryo ng Iran, ayon sa Reuters. Eksakto dahil dito kaya naging matindi ang reaksyon ng Tehran. Naunawaan ng rehimen na hindi lang ito basta dagdag na depensa. Para sa Iran, ang pagdating ng mga kalapit na puwersang militar ay nagbubukas ng daan sa mas agresibong yugto ng digmaan. Bakit? Dahil gusto ng Tehran na ipakita na anumang hakbang patungo sa isang pagsalakay sa lupa ay sasagutin sa panreyon, pang-ekonomiya at militar na paraan. Tumugon ang Iran sa pamamagitan ng mga konkretong hakbang para ipakitang balak nitong pataasin ang kapalit ng pagigting.